So ayan mga ka-farmers, good morning once again. Andito po tayo ulit sa aming munting farm, nagpapakain ng ating mga fingerlings. So yun po yung aming water source galing sa batis. So kung mapapansin nyo, ang linaw po ng tubig. Maliit lang ito na fish pond. Siguro nasa 18 by 24 feet. Per feet lang. Tapos ito medyo inayos ng tatay ko yung kanyang pilapil. Nilagyan niya siya ng 2, 4, 5 na patong na buko. Tsaka may mga slab sa loob para sa ganun ay ma-prevent natin yung soil erosion. And then habang tumitigas siya, meron na rin itong bagong tanim na pechay. Yan. May bagong pechay po to. Para sa ganun ay nagkakaroon tayo ng intercropping. May cash crop tayo na after 30 days meron tayong konting source of income. So hindi lang makakalibre tayo ng ulam, meron din tayong konting ano. And then dito sa mga pilapil niya, nandiyan din yung ating mga manok. Yan. Standing tall and proud. Yung tatay nito ay nanalo dati sa Villaverde. Isang sweater looking na red rooster, pero hindi natin sure kung sweater. Kasi yung mga kung ano-anong mga dumating na manok noon sa bahay, hindi na natin na trace kung ano talaga yung mga bloodlines. Pero way back nung 20 years ago, nung bata pa ako, ang mga manok talaga namin ay mostly lemons. Pero dahil yung tatay ko backyard lang din naman, kung ano-ano yung mga binibigay, yun na lang din yung brinibreed niya. Kaya yan. Pero by the looks, parang sweater looking yung ating manok. Yung tatay niya ay kamukhang kamukha niya. Parang mistisuhin ng itsura, pero ang ganda ng pagkapanalo, walang sugat. So doon naman sa kabila, meron din tayong dalawa din doon. Actually magkakapatid ito sa tatay, pero magkakaiba ng nanay. Kaya magkakaiba rin sila ng itsura. Chapsoy ba? So andyan, nasa ilalim ng nandito lang sila yung mga kon natin. And then itong fish pond natin ay napapalibutan ng mga nyug. Yan, nandun si Jimmy, yung kapatid ko na kagawad. Yan, may mga kon tayo dito, mga nyug. Hindi gaanong maayos yung iba kasi sobrang dikit-dikit ito noon. Nagtatanggal na kami. Yan, may mga bunga rin naman siya. Ito yung ating isang rambutan sa tabi. Itaninim namin ito nung way back 2006. Ayan. So kapag naubos natin yung isang 10 kilos na fry mash booster 1, magpapalit tayo ng nakakatuwa noon, nandun sila sa ilalim, hindi lang yata makita sa video. Pero nandun sila, medyo marami sila doon sa ilalim. Dito naman sa kabila medyo hindi ko makita, medyo malayo sa akin. Hindi ako makalipat-lipat kasi alam nyo na, naka wheelchair lang tayo. So dyan naman, yan yung kung makikita nyo may mga nag brown na dyan. Yan yung bagong linis naman na sagingan natin. Kakapalinis ko lang nung itong April. So habang pagkatapos nila dito sa fish pond, eto, lumipat sila dyan. And then isusunod natin yung sa may mga part ng lakatan after nilang mag-harvest ng mais. Kasi next week after ng Holy Week, mga kapatid, mga ka-farmers, ay magpapa-harvest naman tayo ng mais. So yung mga mais na yun ay itinanim naman ng kapatid ko, ni Jamie. Ayan. Pero after ng harvest, baka muna. Laylo muna tayo sa mais sa part na yon. Lilipat sila dito sa bandang left.
Itong left na to ay dating nataniman din ng mais noon. Tinaniman ko siya ng mais mga 1 year and mga twice din naman. Pero hindi ko na siya tinuloy. Kaya ayun, sabi ng kapatid ko siya muna, kaya pinagbigyan ko muna. So dito sa aming munting farm mga ka-farmers ay ayan, libre lang din ng mga nyog. Nahuhulog lang sila kasi wala namang umaakyat. Pagka gusto rin naman namin ng buko, marami rin naman. Kumukuha lang din kami dyan sa ano. Kasi hindi rin naman namin nauubos lahat yung ano. Hindi naman din kami nagbebenta pa ng mga buko. So pang family lang. So ngayon lang ulit din tayo nakakabalik-balik dito sa farm namin, dito sa Palaisdaan. Ito. Kasi nung November lang natin naibalik yung ano niya, yung naibayad noon. So meron pa tayong portion na hindi na ibabalik. And hopefully after this year maibalik natin lahat. So dito na siguro tayo tatanda after ng government service, ng pagiging isang public servant. So hindi natin alam kung gaano pa tayo katagal sa paglilingkod sa bayan. Sa ngayon, inilalaan muna natin yung ating sarili sa paglilingkod. Kasi kailangan din tayo ng ating mga kapatid na mayroong kapansanan. Pero kapag naayos na natin yung mga bagay-bagay, sa tingin natin ay kaya din naman na nila. So we will also consider going to work and pursuing our passion. So ipinanganak akong farmer, so most likely parang dito rin ako natutuwa, sa totoo lang. Although medyo magastos din ang mag-farm, sa totoo lang. Kasi gaya sa akin, maganda sana kung isa akong abled individual. So nung nakaraan sabi ko no, yung iba kasi normal, pero in reality bawal nang gamitin ang normal at abnormal in terms of disability terms. So ang tamang tawag na ngayon ay ano, kapag walang disability, ang tawag ay abled. Kapag naman merong disability, ang tawag ay person with disability. So hindi natanggap yung pagtawag sa mga PWD na disabled, ganyan. Dapat ang tawag ay person with disability. So ayan, medyo kon lang, pa-relax nilang din muna tayo no ngayong Holy Week. Kasi meron tayong circular ngayon galing sa Office of the President na ngayong umaga ay work from home. Pero dahil wala naman din tayong mga computers na dala, di medyo mahirap na magtrabaho. So ayan. So dahil pinanganak tayong farmer mga kapatid, dito tayo lumaki. So parang na-adapt natin yung buhay na meron tayo dito. So way back kasi ang farmers, parang ang tingin ng tao ay sila yung mga pinamahihirap na parte ng lipunan. Pag sinabing mga farmers, parang ang tawag dati magsasaka lang. Highlight natin yung word na lang. Pero ngayon, kapag ka farmer ka, kapag ka binigyan natin ng sapat na panahon, sapat na pag-aaral, nag-develop tayo ng mga sistema, pwede tayong kumita rin dito sa pagpa-farm.
medyo challenging nga lang, especially for someone like me who is using a wheelchair. So every day is always a challenge. Getting up alone is already a challenge. That is why we are conducting some activities, and nire-record natin lahat yung ating expenses, yung ating mga investments. Tinitignan natin kung kaya ba ng isang person with disability, specifically for someone na merong spinal cord injury, na maging productive sa ganitong larangan. Kasi ang farming, believe it or not, is more on a physical job. Pero tayo, while we are serving the government, serving the people, I should say, kasi we are part of the government to serve the people. Yan naman ang ating purpose. Andun yung mga bata. Andyan si JM, si Cardo. Naglalaro sila. So while we are still in the government to serve the people, paunti-unti nag-i-start tayo ng mga ventures na iba, para sa ganon ay hindi lang iisa yung ating source of income. So while we invest, we are also investing in our happiness. So madalas questionin din ako ng nanay ko kung bakit ako nagmamanok. Actually medyo magastos ang pagmamanok. Bakit daw ako bili ng mga feeds? Pero ang lagi kong sagot, I am investing in my happiness. So hindi naman na ibabalik yung ang pera naman nahahanapan, pero yung saya sa pagkakaroon ng mga maayos na manok, ito, ganitong kagandang fish pond, ganito ka healthy na mga puno ng rambutan, so hindi naman na ibabalik yun or hindi nababayaran ng pera. So itong part na ito ay pag-aari dati ng lolo ko, pero nung namayapan na siya, si mama ko na yung yung nag-take over. So it has been 30 years na mula nung inayos namin. Wala kaming gaanong mga tanim dito sa part na ito, kundi mga saging. Tapos dyan sa part nyan sa taas, medyo puro saging lang din. Dito sa part na ito medyo mataas kasi siya, kaya hindi natin na papalinis ng maayos. Pero maganda sana kung malinis, kasi nung bata ako merong falls dyan eh. Pero ayun nga, talagang masukal. Simula noon hanggang ngayon masukal talaga. Pero tignan natin kung kaya ng ating mga kaibigan na linisan. So kapag may time sila at pumasok sila ulit, magpapatrabaho ulit tayo dyan. But for now, kasi nandyan sila sa taas, nag-harvest ng mga mais ni bayaw ko. Kasi maraming areas ito na magkakaiba ang tanim eh. Merong area ng maisan, may area ng mga kalamansi. Magkakaiba siya. So malaki na rin ang nai-invest natin dito. Malaki na rin. Yung pag-retrieve pa lang ng mga lupa, medyo malaki na. So lahat ng ipon ko ay nandito siguro. So yun lamang po muna ang ating update sa araw na ito. Marami pong salamat mga ka-farmers.